tagapakinig at tagapanood na nasa kanilang mga bahay. So, sa araw na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa bangus or milkfish. Kung paano ito i-culture ng maayos at kung paano ang proper management sa bangus. So, dahil dyan, kasama natin si Mr. Remiel Abellana, ang ating hatchery operator. Ituturo niya sa atin kung paano yung mga ginagawa sa hatchery sa pag-culture ng mga bangus sa grow out. So, Mr. Abellana, simulan natin. So, sisimulan natin yung ating talakayan. So, pinakilala na sa atin kung ano yung pinaka-topic natin ngayon is all about sa hatchery operation, management, and grow out culture ng milkfish. So, dito, tatalakayan natin kung paano nga ba ang tamang process pagdating sa hatchery, as well as ano ba yung mga management na dapat i-consider kung kayo magtatayo ng aquaculture or kayo yung mga future aquaculturists. Then, as well as yung grow out naman sa paano magpapa-grow out culture ng milkfish. So, may isa lang tayong grow out na pagtatalakayin later on sa discussion. So, simulan na natin yung unang slide. So, sa simula, papakilala muna natin kung ano nga ba ang pinaka-biology or ano nga ba ang biology ng milkfish. So, sa mga viewers, sa mga listeners namin all over the Philippines or kung saan pa man kayo naroon, natalakayan muna natin kung ano nga ba talaga ang pinaka-biology ng tilapia. So, sabi dyan sa slide, milkfish is an important food fish in the Philippines, Taiwan, and Indonesia. It is a popular fish for culture because it tolerates a wide variety of salinity, temperature, and water quality and reaches marketable size in 4 to 7 months. So, ayun nga, sasabi dyan na isa ang milkfish sa mga commodity na important food, not only just sa Philippines but sa other country din. Then, isa din siya sa pinaka-popular na tinuculture aside sa tilapia and other mga aquatic organisms. Then, they have a compressed, silver-colored, elongated body, distinct huge eyes, and toothless jaw with pointed snout. So, kung mapapansin nyo, ang usually katawan or characteristic talaga ng milkfish is meron siyang silver na color. So, kapag bibili kayo sa palengke or what, makikita nyo talaga na meron silang silver color, then usually meron silang mga huge eyes. Kung bali dito sa sa katunayan, dito sa richest marketable sizes in 47 months, kadalasan sa base sa experience sa naranasan ko na rin itong pag-culture na ito, hindi na nila pinapaabot ng 7 months itong pagpapalaki. Kadalasan talaga nangyayari ang pag-culture hanggang 4 months lang. Dahil yung 4 months na yun, na rin yun, abot na talaga siya ng marketable size. Kung gagawin natin hanggang 7 months, masyado nang magastos na sa pigs yun. Kung ang nire-reach lang naman natin yung marketable size na sa market. So, yun. So, sa mga nagbabalak dyan mag-culture ng tilapia, pinaka-recommended talaga is usually mga 4 months pwede na siyang harvest. Then, also, they are hardy and fast-growing and can be raised in marine and brackish water ponds and pens. So, they could be spotted in freshwater streams. So, yun nga, hardy sila, kahit saan sila pwede i-culture, kahit pati sa marine, sa freshwater, or sa pond, kaya nilang mag-tolerate ng wide salinity. Then, they have also sa mga sa mga fish cages, fish pens, and other areas. So, sa mga naman, nagkakaroon lang ng pagpapalak sa marine. Ito yun na yung mga tinatawag natin na mga sabalo. Yung mga
breeders sa marine. Then kinukuha siya, tapos ilalagay sa isang hatchery facilities, tapos doon siya i-breed. So, yung pala, ang tawag pala sa mga breeders na mga milkfish is sapalo. So, sa mga nanonood, yun yung pinaka-term na dapat pagdating sa, technical term rather, sa milkfish breeders. So, pagdating naman sa next naman natin, is ano nga ba yung classification ng milkfish? So, they are belong sa phylum Chordata. Sa pagdating sa Chordata, sila ay may mga backbone fishes or may mga bony fishes rather than sila ay class Actinopterygii, then order Gonorrheiformes, then family Chanidae, only species. So, only species lang sila, bilang sila sa family Chanidae. So, pag sabi ng only species, sila lang yung species na meron dyan compared baga sa tilapia na maraming mga species na bilang. Then, sila ay genus Janus. Then, ang scientific name or species nila is Janus Janus. May tanong lang po, sa phylum Chordata, ibig yung sa tinik, sa mga bones. Yes. So, bali, ilan po yung, yung bones yung bones ng bangus? Kasi na-search ko sa Google, ang range ng bones ng bangus is nagre-range siya sa 198 to 208 or 196 to 208 na bones. Na piraso. Yes. Na piraso. Yun. So, ibig sabihin, ganun karami yung bones na meron sa bangus. So, ibig sabihin, yung mga nagtitibone, ganun yung usually mga kinukuha sa kanila. Kaya, mas mahirap yung trabaho ng mga hahanap buhay sa deboning. So, ibig sabihin, ganun pala karami yung mga buto or mga tinik na meron ng milkfish. Around 198, 198. Sunod naman, talakayin namin natin yung ano nga ba ang mga common name ng milkfish in many countries. So, sa USA, ang pinaka-common milkfish. Then, sa Japan naman, meron siyang tinatawag na Sabaki, sa Central Taiwan, Masaba, South Taiwan, Hichuhi, China, Sumuhi, Philippines, Sabalo, at Bangus. So, yun ang ating nalapin na kanina. Sa Philippines, natawag siyang mga Bangus or Sabalo, sa Hawaii, Hawaii, Indonesia, and Bengal. So, yan. Sa next slide naman dyan is more on pinapakita lang yung ano nga ba yung mga iba't ibang common names. So next naman tayo is sa why milkfish are important. So, sige po. So, ano nga ba ang important? Bakit nga ba important ang milkfish? So, ang unang-una is this a good source of protein, fats, lipids, vitamins, and minerals. So, alam naman natin that all of the aquatic species, not only the fish, is meron talaga silang binibigay na nutrients or nutritious pagdating sa kanilang katawan. So, ibig sabihin, isa ang bangus na nagbibigay ng mga protein, fats, vitamins, and minerals na pwedeng makatulong makapag-boost sa ating immune system. Then, it is an important part of the Filipino diet. So, of course, isa baga ang bangus sa nakasanayan na ng mga Filipino as part ng kanilang diet. For example, sa mga usually pag mga lunch, dinner, so usually yan baga talaga ang mga inuulam ng mga Filipino. Totoo yan. Dahil, ang pag-akalan ko sa mga market, hindi nawawala ng bangus. Tsaka sa mga fish port, ng mga tinitinda. Yes, kasi ang bangus kasi is lang naman ang kanyang presyo is abot kaya lang naman sa mga consumer. Then, it contributes to the nation's economic growth. So, ayun, as you can see naman sa picture, galing siya sa Philippine Fisheries Development Authority. So, pangalawa ang bangus sa in-export talaga when it comes sa mga fishery resources. So, ganun kalaki ang impact ng milkfish or ang milkfish sa economic growth or pagpapalago ng isang economy, hindi lamang sa Pilipinas,
but also in other countries. So, ayon dito, saan po ito galing? Sa Philippine Fisheries Development Authority. So, sabi lang dito, ang top 10 fish and fishery products dito is seaweed, panguna. Pangalawa naman ang milkfish, pangatlong tilapia, pangapat ang bali sardinilla, and panglima, skipjack, pang-anim is round scad, and pang-pito is big eye scad, pang-walo is yellowfin tuna, pang-9 is fried tuna, and pang-10 is squid. So, ibig sabihin sa top 10 ng fish and fishery product, hindi naman pala muna nakapokus sa mga isda. So, kasama din yung mga minor and major fishery products. For example, yung mga crustaceans, yung mga pusit, then also the seaweed. Then, pang-last is it solves an employment problem of the country and alleviates poverty. So, syempre, bakit siya nasusolve ng unemployment problem? Kasi nga, alam naman baga natin that ngayon, ang pinaka-common talaga na pinagkakitaan or pinagkukuhaan ng mga tao is the aquaculture. So ngayon, marami na kasi mga nag-engage sa aquaculture business. So kaya yun, with that, may mga ganong mga trabaho, sa pamamaraan na yun, nasusolve or nababawasan natin yung mga employment problems na meron sa Pilipinas or kahit saan pa man. Kasi alam naman natin that aquaculture is hindi lang naman siya nakafocus sa Philippines. So, ina-apply din naman siya sa other countries. So, yun. Kapag syempre, kung mag-solve natin yung unemployment rate or employment problem sa Pilipinas or sa other countries, mababawasan din natin yung poverty. So, hindi lang as in mawawala yung poverty, pero mababawasan yung kahirapan. So, hindi lang naman siya kasi alam naman magagawin natin that the poverty is hindi naman siya ganun isahang masosolve or mawawala. Kumbaga, at least, mababawasan lang yung poverty na meron sa isang bansa. Next. So, sa next slide naman natin, tatalakay natin is yung another characteristic na meron sa milkfish. So, karagdagan ng nito is that milkfish can be considered as the superstar of the Philippine aquaculture because of the following attributes. So, kumbaga, ang milkfish ay tinagawian siyang superstar of the Philippine aquaculture. Yun yung tawag sa kanya. Then, kasi alam natin that yung mga other aquatic species, may mga kanya-kanya talaga sa tawagan. For example, yung sa tilapia tawag siyang aquatic chicken. Then, dito naman sa milkfish siya yung superstar of the Philippine aquaculture. So, dahil sa mga attribute na yun, meron siyang tinatawag na una dito, it is true to its name, the milkfish provides not only reasonable price and source of nutrients to millions of people in the Indo-Pacific region, but also livelihood to countless of families engaging in aquaculture. So, yun na nga yung nabanggit kanina bago yung sunod na slide. Napasadahan na doon that ito nga yung nagbibigay nga siya ng mga reasonable prices. So, yun yung mga abot kayang halaga lang na kayang ibigay sa mga consumer. Then, ito nga yung nagbibigay siya ng nutrients or nutritious protein. So, yun yung nasabi din kanina. Then, also, livelihood to countless of families engaged in aquaculture. So, yun na nga yung nabanggit that isa nga sa pinagkukunan ng livelihood or pinagkakakitaan ng mga Pilipino, ng mga tao is yung mga nag-engage sila sa aquaculture. Then pangalawa, it herbivores and detrivore. Milkfish is low in the food chain. It eats primarily plants, materials, and detritus, but will readily eat rice, bran, crush, fish, and formulated diets, and etc. when natural food becomes scarce. So dyan, ibig sabihin pala that milkfish is herbivore. So ano nga ang ibig sabihin pag sinabi ng herbivore? Sa mga viewers natin na naman nakikinig. Kasi baka mamaya matanong sila, ano yung herbivore? But lalo na kapag usually mga fisher folk, hindi man baga kasi nila usually ginagamit ang technical term na herbivore. So ano nga po yun? So, pag sinabi natin herbivore, sila yung mga species na kumakain ng land or nakag-rely lang sila sa mga plant materials. So, tulad po ng
mga algae, ganyan. Yung mga usually baga mga nakikita natin sa mga pan, pag mga nag-culture tayo, yung mga plants. Then, also, pwede din sila pagkainin ng mga trash fish. So, yung mga trash fish baga, yun yung mga low, tawag ko yung mga mura na mga usually makikita sa mga market. Then, pwede din sila pagkainin ng mga formulated diets. Yung mga hinaluan na or yung mga supplemental na merong tawag ito may mga iba't ibang vitamins, like for example, mga eggs, ganyan. Then also, pwede din sila pakainin ng mga commercial diet pero yung pagpapakain ng commercial diet is ano naman siya, depende yung sa size or sa laki ng species na meron. Then, yung mga trash fish na mga binanggit for related diets, papakainin nyo lang siya kapag yung natural food ay ano na siya, scarce, or kapag hindi na niya nasusustain or kulang na yung natural food na meron din sa specific area. So hindi rin po pala maganda na sobrang dami ng natural food sa Yes, isang ban. kasi kapag masyadong sobra ng natural food is that nagkakaroon ng kasi dito baga ng what you call this ng Algal bloom? Yes. Pwede siya magkakaroon ng algal bloom. Then also, kapag madami naman na din yung natural food, magkakaroon din dito ng what you call this, tawag siyang magkakaroon ng competition sa distant oxygen. Kasi kapag masyado nang makapal yung natural food dun sa ano mo, mawawala na ng mababawasan na yung distant oxygen na kailangan i-maintain ng isang aquatic species na meron sa area na yun. Then, pangatlo, they are euryhaline that can tolerate and live in an extreme salinity region from 0 to 100 ppt, but growth is optimal between 0.5 to 40 ppt. So, ayun nga, ibig sabihin, kaya nitong mag-tolerate, kaya nilang mag-ano sa environment na merong salinity na 0 hanggang 100 ppt. Pero, usually, na inaano lang sa kanyang paglaki is dapat between 0.5 to 40 ppt lang. Pero ang pinaka recommend or kaya talaga nilang i-maintain is around 0 to 100 ppt. So kaya din nilang mag-ano sa from fresh water to saline water. Yes. So yung next naman natin is that ito yung mga usually culture area na or pinagtatayuan ng isang milkfish. So sa unang-una, pwede siyang anuhin sa fish pan, fish pen, and fish cages. So ngayon, ang pinaka-pagpapapusan lang natin ngayon is sa ano lang tayo mag-focus. Sa tatlong yan, focus lang tayo ngayon sa fish cages. So kasi usually baga, alam naman natin that fish cages is tawag ito, na siya yung pinaka-murang area na pwede mong pag-culturean aside sa mga fish pan and fish cages. So, ngayon, tatalakay naman natin magsisimula na tayo sa proper discussion natin pagdating sa sa hatchery management. So, una is ito yung sa broodstock management muna tayo. Tatalakayan natin dito kung saan tayo usually ini-stock ang breeders or yung sabalo nga, sabi kanina. Then ano ba yung mga dapat consider pag mag-ano ka ng iyong broodstock or ng iyong breeders. Then broodstock management, dapat ang broodstock tank mo is meron siyang 150 tons. Meron dapat siyang 10 meters diameter with 2.5 meters depth. So yan nandyan na sukat na yan is nakabase lang siya sa usually, galing siya sa NFDC na ginagamit. Then, around naman, kung ganyan yung susundan ninyong sukat, kaya nitong mag-stock ng 60 pieces and a sex ratio of 1:1 or 1:2. So, ganun lang usually yung ginagamit ng sex ratio pag mag-stock ka ng breeders. So, meron lang siyang 1:2 or the female and the males. Then, dapat meron lang din itong, usually yung mga breeders or yung mga sabalon na natin, meron lang siyang weight na 6 kilograms. Then, after that, kailangan mo siyang lagyan ng cover net must be provided in each tank. So,
sa mga viewers namin na nakikinig sa sa live or sa kung saan pa man, kaya siya nilalagyan ng cover net kasi alam baga natin that yung mga milkfish is ano sila ng yung tawag ito nagulog so natalon yun. Kaya provided dapat na kung maglalagay ka ng sa iyong tank, dapat meron itong net kasi nga during their mating, kapag nag-meet sila, meron na silang mga behavior na usually nagtatanong sila. So para ma-avoid yung paglabas or paglabas na nung species mo dun sa area na yun or dun sa tank mo, kailangan mo mag-provide ng net. Kasi once na makalabas yun, magkakaroon na ng mga iba't ibang deformities, magkakaroon na ng problema yung breeders mo. Then, syempre, yung breeders mo na yun, pinalaki mo siya ng years. Di ba? Usually years baga pinapalaki ang breeders. So, yung breeders mo na yun, kapag nakawala na, so sayang lang yung pinaghirapan mo kung mawawala na siya. Kaya dapat, as much as possible, magpa-provide ka ng net dun sa tank. Then, kailangan mo na siyang i-daily monitor. So, kapag aquaculturist baga, usually talaga yan yung pinaka-importante sa lahat ang pag-monitor ng water parameter, na dyan papasok yung sa salinity, temperature, crystal oxygen, and others. Then, usually, ginagawa siya is twice a day. From 8 a.m. to 4 p.m. So, dapat, kapag gano'n na yung pag 8 a.m. na, dapat minta na mag-start mag-chat or mag-monitor ng salinity or temperature kasi para mag-monitor mo kung baka mamaya yung tangke mo is na pala, hindi na niya nasusuffice yung required or optimum amount ng salinity. So, para magkaroon ka din ng idea na baka mamaya may problema na pala or what. Then, yung temperature dapat niya is meron na siyang 26 to 32 degrees Celsius and yung salinity of 29 to 34 ppb. Then, so bali, consistent ka dun sa 8 a.m. to 4 p.m. Hindi pwedeng mag-sobra. Hindi pwedeng magkulang. Hindi siya pwedeng magkulang. Kasi nga, dapat, kung ikaw ay mag-culture na, dapat ilalagay mo dapat sa sarili mo, sa utak mo, or kung saan man, na dapat every 8 a.m. at saka 4 p.m. dapat dyan ka na mag-monitor na iyong tank or tanke. Then, required din dapat na magkaroon ng daily siphoning, broodstock tanks to eliminate and remove the uneaten feeds and fishes. So, syempre, yung tank mo baga is sobrang laki baga niyan, sobrang lalim at kasi nga baga siyang 2.5 meter depth. So, usually, kailangan mo dyan magkaroon talaga dapat yun ng daily siphoning kasi para mawala or matanggal yung mga excess feeds na meron. Then also yung mga poop na meron dun sa tank or yung mga poop na poop galing dun sa species mo, dapat kailangan yung itanggalin kasi kapag hindi siya natanggal, kasi meron siyang magkaroon siya ng contamination sa water. So kapag nagkaroon ng gano'n, so magkakaroon ng problema yung tank or broodstock. So yan, pinapaliwanag lang dyan that yan yung mga consideration na mga dapat sa alang-alang or tandaan when it comes magkaano ka ng broodstock management. So, sunod naman, tatalakayan natin is that sexual dimorphism. Yung size ano nga po ba yan? Pag sinabi natin sexual dimorphism is ito yung parang i-identify mo lang is that kung lalaki o babae. Kung lalaki sa pamamagitan po ng tawag dito, malalaman mo yung sexual dimorphism ng isang malefish kapag sa lalaki meron siyang smaller size kaysa sa babae. Then meron siyang dalawang pores, which is yung isa is dalawang pores, which is yung anus and then yung urogenital pore. Kung makikita niyo sa picture baga, yung male meron siyang malaking butas, then yung pangalawa naman yung maliit, which is yun yung indication na lalaki. So lalo nung ma-identify yung male fish, baga siya, pinipress yung part ng belly part. Then kapag may naglabas din dun na milk,
ano din siya, indication din siya na male yung isang milkfish. So, bali yung milk po is kumbaga sa tawis is sperm. Sa ano naman, sa milkfish is milk. Yes, yun yung pinaka-technical term na ginagamit pagdating sa mga sa aquaculture. Then, pag female naman, meron siyang meron siyang distant abdomen, then meron din siyang yung female, ano siya, para masabi mong female yung isang aquatic, or yung milkfish mo, meron siyang sluggish siya mag-swim, then sa babae naman, 3 yung pore na meron sa kanya. So, meron siyang anus, genital pore, and then the urinary pore. So, kumbaga sa lalaki, 2 lang, then sa babae naman is 3. So, ganun lang din yung process. Igaano nyo din siya sa part lang din ng abdomen. Kapag nakita nyo din na 3 yung butas niya, indication na siya na female. Then, kapag 2 naman, is male yung milkfish na inaalagaan. So, ganun lang naman kasi ka-basic malaman yung sexual dimorphism ng mga milkfish. So, sa feeding and feed preparation na po tayo. So, pagdating naman sa feeding and feed preparation, usually, sa ano pa rin sa broodstock management? Then, sa broodstock management kasi, ang usually pinapakain or usually ginagamit na feeding frequency sa mga breeders is usually 3 times a day siya ina-apply. From 10 a.m., 1 p.m., and then 4 p.m. So, meron siyang 3. Meron siyang 3 interval bago mo pakainin ulit yung iyong species or yung breeders. So, dyan naman sa feeding and feed preparation kasi, usually, yan kasi is nakaano lang din siya sa NFDC, pero as much as possible, pwede naman ata siyang pakainin ng ibang oras, pero dapat meron siyang interval na 3 interval. Pero kung gusto nyo sundin yung nasa pwede naman basta 10 a.m., 1 p.m., then 4 p.m. So, consistent din po ang pagpapakain sa Yes, consistent din yung pagpapakain. Kasi dapat, i-maintain mo dapat talaga yung pagpapakain mo sa milkfish mo kasi hindi sila pwedeng malipasan ng pagkain kasi nga, dapat consistent yung pagbibigay ng baho para ma-maintain din nila yung size na meron sa kanila as well as para maiwasan din natin yung malnutrition sa yung breeders. Then, ina-apply pala yung feeding is ina-apply siya usually broadcast method. Ano po yun? So, pag sinabi natin broadcast method, ano siya, tawag dito ng tawag dito sa term nito? Sinasaboy. Sinasaboy lang yung pagbaho. Ginaganon lang siyang pagbibigay. Then, kung mag-aano naman kayo, kung gusto niyo namang magpakain ng commercial, ng supplemental, pwede naman kayo mag-prepare, which is kailangan mo lang magpa ng 10 liters of water, then mag-prepare ng 1 bag of shrimp in starter feed, then hahaluan mo ito ng mga vitamin E, which is 50 grams lang, then vitamin C, 25 grams, then 25 pieces na itlog and 200 milliliter of fish oil for 3 minutes. So, kumbaga kung sa feed preparation, pwede mo naman siyang gawain, basta ayan yung mga susundan mo lang na mga step. Then, yung mga vitamins kasi ng mga binabanggit dyan, usually available naman siya sa market. Then, mga ano lang naman siya ng mura. Then, paghahalo-haluin mo lang yung mga vitamins, vitamin C, vitamin E, then may mga itlog, then yung mga fish oil. Then, haluin mo lang sila kasama yung water, then yung shrimp starter feed. Then, after that, ano mo na sila na after mo mapaghalo mo lahat-lahat na yun, pwede mo na siyang i-pelletize. Then, pagkatapos nun, i-air dry mo na siya para matuyo, pwede mo siyang pakainin. So, kung ikaw naman is, tawag ito ng small pa lang naman, pwede ka man nang gumamit ng mga low value, di ba natalakayan natin sa slide, which is yung mga trash fish, gano'n. Then, pwede mo naman siyang pakainin ng mga commercial feeds. So, yan kasi sa feed preparation, kung malaki naman na yung, malaki na yung, tawag ito, yung iyong business,
and then nagpo-provide ka na talaga ng mga ng iyong stock na maramihan na, yung meron ka ng, kumbaga intensive na yung ano mo, pwede ka naman nang maggawa ng feed preparation kasi usually ina-apply na naman kasi ito kapag sa mga large ano talaga. Kasi kapag simula pa lang or mga maliliit pa lang na ano, hindi mo naman siya pwedeng i-apply kasi muna sa lahat hindi naman attainable na mga tao ang magkaroon ng mga kagayanan, ng mga machine na para pang-pelletize. So, pwede mo nang pakainin yung mga breeders mo nun na kaya ng mga nabanggit natin kanina na example, which is yung mga trash fish, di mga and other natural. Pero maganda rin yan yung business kung Yes. magkaroon ka ng maganda yung result ng Oo, pwede din siyang pwede mo siyang gawing business. Oo. Pwede mo din siyang gamitin kasi nga kumbaga diyan kasi sa supplemental feed is that mas makakamura ka kaysa sa commercial kasi bagang commercial feed ngayon yung isang sako is ano na siya around mataas na talaga ang presyo kapag dating sa commercial. Ang alam ko, nag-range na sa 1,000. So yung 1,000 plus na ang ano. So kung magiging practical ka nga sa buhay, pwede mo man na siyang gawin. Pwede ka na mag-formulate ng feed mo para ipakain din sa breeders. Yun. So next, sa egg collection naman po. So sa next naman tayo is ano na tayo sa egg collection. So syempre kapag ano na yung tawag dito, yung species o yung breeders mo, for example, nag-ano na sila, paano nga ba kinukulit or kinukuha yung egg na meron sa kanila? So una, kapag yung first collection is usually ginagawa siya sa 3 a.m. to 4 a.m. and then yung second collection naman is between 5 a.m. and 7 a.m. So kasi ang mga milkfish is meron siyang dalawang collection na ina-apply, which is yung first collection, which is usually kapag first collection madaling araw talaga sila ina-apply, and yung mga second collection naman is between 5 to 7 a.m. So ganun ka, dapat yung oras na yun, consistent din siya, na dapat kapag mga ganyang oras, dapat magpapalagan ng egg. Then sa pamamagitan naman ng tawag ito ng scoop net, pwede mo na siyang kunin yung eggs, then ita-transfer mo sila sa container na meron 10 liters seawater. Then after that, i-cover mo siya. After mo nung ilagay na o isalin yung mga nakuha mo or yung mga na-scoop mong itlog, kagaya ng nandiyan sa picture, ilalagay mo na siya dun sa container na merong seawater na 10 liters, gaya ng nandiyan sa baba, na pinapakita. Then after that, ilalagay mo sila ng mild aeration. So, dapat mild aeration na din ang pag-apply kasi kapag nilagay mo naman sila ng super high aeration naman, so hindi naman din maganda. So, dapat mild lang kasi mga ano pala naman baga sila, eggs. Then after that, ikokollect mo yung good eggs by pouring them into a net to remove the water. Then ipupour mo sila, yun ang sinabi ko kanina. Then after that, para masabi mo na yung mga itlog na yun is, ano ba sila, quality, ano sila, mga tawag dito, transparent yung kulay. Gaya nung nasa bawang picture. Then nagpo-float din sila. Then yung mga bad eggs naman is ano sila, mga whitish, then sink, mga nakalubog. So kapag na-identify mo na sila dun sa, or nailipat mo na sila sa container mo, na which is transparent, kapag nakita mo dun na yung mga itlog is usually talaga nag-float, indication na yun na ang na-produce na itlog ng iyong breeders is mga ano sila, good. Then kapag ito naman is mga nag-sink or usually mga whitish ang color, mga ano sila, bad eggs. So hindi mo man na mapapakinabangan yung mga bad eggs na yun. So dapat i-maintain din natin or i-make sure dapat natin na ang itlog na mga napoproduce is mga quality. So dapat na yung quality eggs ang mga itlog. Yun lang. So, sa selection of non-fish breeders naman po. So, dapat kasi muna pala, ito muna yung una. So, natalakay na natin yung selection of, yung ano ng egg. So, dapat, ito muna dapat pala siya. So, panghuli dapat ang egg collection. So, syempre, di ba na kanina nag-stock na tayo, nalaman na din natin yung sexual dimorphism. After that, aalamin naman natin yung paano nga malalaman natin na yung in-stock mong
breed na yung i-stock mo dun sa tank mo is ano na siya, mature or ano na siya, tawag ito? Ready. Ganun. Then, after mo, malalaman mo siya, usually, mga spawning months kasi talaga siya malalaman ang mga milkfish. And it's usually nag-range siya ng March to October. So, since ano baga ang ano pa lang naman ngayon is February, so next month pa, pwede na mag-start ng makakapag ano na ng pagsaselect, doon mo na nalaman yung pagselect ng milkfish breeder. Then, immature fish with no milk and no spherical yolk oocytes are be kept in a separate tank or cage for the future use. So, kapag nalaman mo nga yung breeders mo na walang naglabas na milk, di ba kanina ba yung sexual dimorphism, then ano din siya na wala din siyang spherical yolky or oocyte. Pag sinabi ka sa ating oocyte, ito yung mga egg, mga mature eggs, ano mo siya, dapat, ibig sabihin nun is ano sila, yung indication na mga immature yung isang species. Then kapag ganun yung tendency nangyari yung ganun, kailangan mo silang i-separate mo na sila dun sa tank, then pwede mo pa yung gamitin sa mga future use. Kasi kapag hinalo mo sila dun sa area, sa tank mo na mayroong mga mga hindi immature, may tendency na hindi ka pa dun pag-identify. So dapat, kapag nalaman mo agad na immature na yung isang species mo or isang breeders mo, dapat ilipat mo na siya or separate mo na siya sa other tank or cages pero magagamit pa naman siya in the other or sa future uses. Then only the sex-determined fish should be selected as good stock. Yun na nga, yung mga na-identify mo mga fish is yun lang yung mga gagamitin mo dun sa good stock mo sa tank. Then, sexually matured, so yun, usually nag-range siya sa mga 5 years, so ganun katagal. 5 years ang duration ng mga milkfish pagdadating sa ang kanilang sexual maturity. Then usually, hindi na 4 kilograms. Meron siyang 4 kilograms. So kapag na-attain nila yung achievable size na 5 years, ano na sila, matatawag na silang sexually matured. Then kapag ito naman ay merong weight na 4 kilograms. So syempre dapat, masasabi mo din na ang breeders mo is ano na sila ng okay, dapat ito ay merong no abnormalities, walang deformities, dapat yung katawan dapat ng breeders mo is ano siya, healthy. Dahil dapat, wala din dapat siyang any kind of tawag ito, abnormalities or deformities sa katawan. For example, kulang ang buntol, kulang ang palipin, then yung mga skill, hindi na siya ayos. So, dapat siyang mga ganun ng mga bagay. So, dapat is ayos pa yung katawan niya, complete parts. Then, dapat siya yung kulay niya silvery pa din. Hindi niya dapat siya medyo yellowish or what. Kasi kapag ganun, yung tendency, yung breeders mo is, na siya, hindi maganda. So, ibig sabihin, may problema sa tao or may problema din sa pag-aalaga. Tsaka active din pala. Dapat active din siya. Active din dapat yung kanilang behavior. Yun. So, yan yung mga consideration paano malalaman ang pag-select ng milkfish breeders. So, sa mga viewers namin dyan and then mga listeners, yan yung mga consideration na dapat nyong itandaan pag maano kayo ng breeders. So, dito naman po tayo sa larval rearing and management of bloodfish. So, next naman tayo sa larval rearing or sa LRT or paano nga ba yung mga larval or mga larvae stage mo dun pagdating sa milkfish. So usually yung mga milkfish larvae is inaano sila sa tanks na ganyan. Ganyan dapat, as you can see sa picture, dapat sa ganyan talaga dapat sila tank nilalagay. Kasi kapag usually, hindi kasi ang alam ko, hindi sila pwedeng ilagay sa tapan. Dapat sa tank. Sa tank lang kasi nga, usually kapag sa tank lang dapat sila nilagay, yung tank mo kasi na yun, na may sukat, mas madali mo sila kasi ma-identify and mapalaki yung mga breeders mo. Usually kapag nire mo na agad, yung mga fry mo or mga larvae mo dun sa pan, for example, kasi bagang pan is super lawak na mga ganun, may tendency na mahihirapan kang mag-collect ng mga larval or kaya ang pinaka-suggest na is the tank. Dapat ito is meron lang dapat siyang
concrete, dapat concrete yung tank mo. Then as much as possible, lagyan dapat ito ng roofing. So syempre, para naman ma-avoid sa sa direct sun yung mga larvae. Then usually, kapag mag-aano ka ng larvae mo sa iyong tank, dapat meron itong sukat na 3 meter by 3 meter by 1.2 meter. Usually, ganyan lang dapat yung meter na gagamitin mo kapag ikaw ay mag-rear ng larvae. Then, can be painted with marine or epoxy paint, preferably yellow color for ease in monitoring of larvae and fry. Patika. Oo, yun. Yun yung pinaka-purpose kung bakit yellow or other color na tawag nito mga yung visible, basta yung visible color na pintura ang gagamitin para kapag ikaw ay magmo-monitor ng iyong larvae, madali siyang ma-identify and madali siyang makita. Yun. Kaya avoid natin yung paggamit ng mga black and other coloring materials kapag mag-aano tayo ng larvae milkfish. Or larvae milkfish rather. Sa epoxy paint, parang yung chemical kasi. Yes. Kaya yung sinasuggest is marine. Yes. Dapat mga related dapat siya sa aquaculture kasi hindi naman natin bagay yung pwedeng gamitin yung mga ginagamit sa construction na mga usually yung mga ginagamit sa chemical. yes. Yun. Pwede mamatay yung mga larvae. Preparation of LRTs prior to stocking of milkfish larvae. So ayun, after mo na ma-set up yung larval tank mo sa iyong area, ayos na siya, napintura ka na, nakapag-measure ka na din, nakapag-ayos ka na, ipaprepare mo na siya siyempre. Then ito yung mga procedure na usually i-take on consideration din ng mga future aquaculturists na mga nanonood na sa atin din sa mga viewers and live or whatsoever pa man. Dapat, unang-una, brushing, scrubbing the tank bottom and also remove the dirt. So, kapag nakapag-identify ka na ng iyong tank, dapat usually, i-maintain mo din dapat yung kalinisan noon, yung i-brush mo i-scrub mo yung bottom and para mawala yung mga dumi-dumi na present dun sa tank. Then, gagamit ka dito ng tank brush. Then, after mong malinisan, i-disinfect mo yung iyong tank ng chlorine, liquid chlorine. Then after that, after mo siyang ma-disinfect ng chlorine, mahayaan mo lang siya doon. Babanlawan, hindi pala hayaan. Babanlawan mo siya ng fresh water. Siyempre, kasi kung hindi mo man babanlawan yung chlorine na yun, ang chlorine is usually chemical din. So it may cause din yun sa mga larvae mo. So dapat i-make sure mo talaga na malinis, maayos yung pag-rinse or pagbabanlaw mo dun sa iyong tank. Dapat ayos yun. Then, dapat i-make sure mo na wala talaga dapat siyang chlorine na tira-tira. Then, dapat gamit dito fresh water. Then, yung mga hatchery materials like the filter bags, standpipe, and air stones, sinkers, and air hoses should be thoroughly clean prior to their use. So, syempre, dapat yung mga hindi lang naman tank mo dapat ang malinis, dapat yung mga ginagamit mo din ng other materials kagaya ng mga sinkers, yung mga air stones, yung mga filter bags, and other materials na related dun sa larval rearing tank mo, dapat inaano mo din siya, nililinis. Yun. Then after that, hayaan mo na silang tawag ito, patuyuin. And after that, kapag ayos na, ready na yung tank mo, tuyog na siya, yung mga hatchery materials mo ginamit is clean, pwede mo na siyang i-install ng mga air stone dun sa tank. Which is usually kasi, ang ina-apply din sa NFDC is yung 16 pieces. Pero kung gusto nyo naman din na gumamit ng other techniques, hindi nyo siya gagamitin na 16, pwede din naman yun. Pero dapat yung i-maintain nyo din dapat na ma-suffice yung yung density na meron dun sa area mo. Then after that, after ma-install ng mga air stones, lead sinkers and attach above the air stones 2 to 3 inches from the bottom. Then after that, i-install mo na yung mga air stones.
dapat meron lang dapat yung 2 to 3 inches dun sa tank bottom. Then after mo nun, pwede ka na mag-apply ng 50% filtered seawater at the total volume na. So hindi siya pwedeng puno. Dapat 50% lang yung 50% lang yung volume ng tubig na ilalagay mo dun sa tubig. Then hindi din dapat nagagamitin mo din dapat dito is tawag dito na seawater. Kasi hindi naman pwedeng gamitin din yung mga fresh water. Sa feeding of larvae naman po. So, syempre yun, nakaready mo na yung stock mo, then tawag dito, nakapag-stock ka na dun sa tank mo, malinis na siya, alis na siya. Syempre, yung mga larvae mo, papakainin mo na siya. So, pagdating sa day 0 to day 1, yung newly hatched larvae measured from 0.32 cm to 0.53 cm long with yolk sac, hindi pa siya pinapakain. So, kasi baga ang day 0 to day 1 usually, meron pa siyang presence ng yolk sac, kumbaga hindi pa niya kayang ma-absorb yung pagkain. Then pagdating naman sa day 2 to 5, dito ka na mag-start magpakain ng rotifer. Then, yung rotifer pala is isa siyang natural food din, natural food. Then, yung rotifer is usually nakikita din siya sa mga sa mga sa mga kanal. Then, sa other marine, pwede mo siyang makita. So, usually kasi ang mga rotifer is pinapano din siya, tawag dito, kinukulture din siya. Then, after mo sa day 6 to day 10, i-increase mo na yung number ng rotifer na pagpapakain mo dun sa yung larvae, which is magdadagdag ka na ng 10 individual. Then, pagdating naman sa day 11 to day 15, magiging na siyang another 5 ulit, 15. Then, sa day 16 to day 21 naman ng larvae mo, papakain mo na siya ng rotifer, ay increase mo na siya ng 20. So, ibig sabihin, pagdating sa simula, consistent ka dapat pagpapakain ng rotifer sa day 2 hanggang day 21. Then, every dagdag ng day, every 5 days, nagdagdag din dapat ng 5 individual. Then, after that, day 18 to day 21, pwede ka na mag-start magpakain ng commercial pigs. Kasi dyan sa day 21 or day 18 to day 21, kaya na nila i-absorb yung pagkain o yung mga commercial pigs or yung mga prime booster na meron dun sa kanila. Kasi usually, pakainin mo din mo ng mga 4 to 5 times a day kapag commercial pigs. So yun lang naman yung usually meron dyan sa feeding of larvae. Basta kapag day 0 to day 1, i-expect ninyo na hindi ka muna dapat magpapakain. Then, day 6 and day 2 to day 21, magpapakain ka ng rotifer. Then pagdating naman sa day 18 to day 21 is that dito ka na pwede mag-start ng rotifer. So baka mag-confuse ang mga viewers and listeners natin bakit day 16 to day 21 tapos day 18 to day 21 pwede naman commercial pigs. Kasi nga, kumbaga sa day 16 to 21, dyan, pwede ka na mag-start magpakain ng commercial pigs. Hindi na kasi pwede mag-relay tayo sa rotifer. So, dyan kasi sa day 16 to day 21, although pwede siyang magpakain ng rotifer, pwede ka man mag-start ng pagkain sa day 18 to day 21. So, yun lang naman. Sa dispersal of milkfish fry. So, dito naman tayo sa dispersal ng milkfish fry. So, after kasi mong ano yung mga larvae mo, yan yung mga fry mo, paano nga ba sila dinadisperse or dinadala? Usually, harvesting, counting, and transporting ang bag will be done optimum to avoid to stress. So, syempre, ina-avoid o iniwasan na natin yung pagkakaroon ng stress kaya dapat inaayos natin yung pag-harvest dun sa ating mga fry fingerlings kasi usually mga pa din naman yun. Then, reduce the water level of tank to around 6 to 8 inches. Then, the soft fine mesh seine is used to collect the fry in one side of the tank. So, kapag magpapalit ka pala ng fry dun sa tank na pinag-stockan mo, dapat magagamit ka dito ng fine mesh net or this seine.
Then the fry is scooped out with plastic bowl or pail and transferred to a plastic basin filled with seawater and water preparation. Then after that, iaano mo na sila, yung mga fry mo nakuha, i-scoop mo sila, then after mo silang i-scoop, i-transfer mo sila sa mga plastic basin, kagaya ng nandiyan sa picture. I-transfer mo na sila dyan sa basin, and after mo ilagay sa basin, dapat meron din itong mga moderate aerators, kasi usually, dapat napaka-important pa din ng aeration system, di dapat yung nawawala kapag sa mga aquatic organism, whether it is fry, larvae, or whatsoever. Then after that, to remove the debris, aeration is removed, and water is swirled gently to collect the dirt, then siphon out, scoop out using the siphon. So na yun nga, para maano yung matanggal din yung mga dumi, tatanggalin din dapat yung mga excess dirt na meron dun sa present dun sa pail na pinag-aanuhan mo. Then after that, ganun lang yung process na pag-disperse ng milkfish. Yun. Then after mo nun, yung process na mga sinabi kanina sa dispersal, iyaano mo na sila, packing and transporting na. Then yung mga fry mo, dapat napaka-important or napaka-crucial talaga ng transporting ng fry kasi usually dito talaga nagkakaproblema. Then, physical and environmental stress should be minimized if not eliminated during packing and transfer of fry. So, dapat yung mga consideration like the physical and environmental stress dapat ma-avoid siya usually kapag tayo ay mag-transport ng fry. Then, ginagamitan din dito kapag magpapak ka ng iyong fry, milkfish, dapat gagamit ka dito ng plastic bag or yung mga polyethylene bag. Meron dapat itong size na 20 by 30 by 0.03 sizes, yung mga transparent na plastic. Then, fry mas active and in a good condition. So, syempre, kapag mag-i-stock ka ng fry, maglalagay ka ng, magta-transport ka ng fry sa other area, dapat i-make sure mo na yung mga fry is mga active sila, good conditions. Then, recommend packing density is 3,000 to 5,000 fry per 3 to 4 liters of seawater. So, usually kaya mag-accommodate ng stocking density na 3,000 to 500 fry ang isang plastic bag. Then, inflated with medical oxygen in a ratio of 1:2 water to oxygen. So, dapat yung plastic na bag na gagamitin mo is in-inflate mo to ng medical oxygen bago mo sa kaluhan. Para, syempre, para na magkaroon ng oxygen or maiwasan natin yung mortality na mangyari dun sa mga fried fish. So, bali dyan sa pag-transport ng mga fry, naranasan namin nung nasa OJT Bicol ka, nasa Milkfish din yun? ano siya, tilapia. So, same So, lang ang pag-transport niya is madaling araw para hindi tumasagad yung temperature ng tubig pag itatransport. Para pag malayong biyahe, madaling araw, tapos dadating sila ng paano ng araw. Sikat na. So mas may iwasan yung iwasan dun yung pagkamatay ng mga fry. So, dapat pala talaga, usually madaling araw siya Madaling araw, tsaka siguro, So, wala namang tawag dito, time. Kunyari pag-transport, 2 to 3 hours lang, ganyan. Wala man. Depende kasi yun sa layo. Sa layo. Sa layo ng pagdideliveran. Halimbawa, dito, sa kasi yung Pagula ka Marisol, tapos dito ang transport. Dapat mga alas 2 na tapos ready to transport ng mga nakabalot na ilalagay nyo sa sasakyan. Tapos, ang dating niya dito is mga 5 to 6. So, sakto lang. Ibig sabihin, kung alas 2 na madaling araw, 2, 3, 4, 5, 6, mga 3 hours. 3 hours na kasi biyahe. ng biyahe. So, depende pala yun sa layo ng pagtatransportan ng pag-aano ng fry. Kaya hindi nire-recommenda yun sa tanghali kung ma-disperse. Kasi sobrang init. Madaling na masyadong araw. Madaling maulos ang oxygen sa mga
So kapag kunyari kapag i-disperse mo siya from, sabi mo nga, sa bula to dito, so dapat mo din dapat ito ng oxygen. Yes. Kapalitan. Ay, hindi. Diretso na yun. Oo. May oxygen na kasi yun. Nilalagyan na agad yun. Kasi ibig sabihin, Yung oxygen na yung pinipili niya yun, sakto na yun sa pag-transport. so ibig sabihin hindi na siya bubuksan sa transfer. Hindi na. Diretso na yun. Diretso na yun. Yun lang na So next. experience namin. Ito naman yung sunod. Packing of fry and transport. Ito na increase the water to oxygen ratio from Yan, yun na yun. Yan yung sinasabi kanina na nakadepende sa layo. Pero kapag nag-exceed ka mo na sa 8 hours, sobrang layo mo na masyado na pagtatransportan mo, kailangan mo nang dagdag ng oxygen. So kasi yung sa sinabi nga kanina ni na kapag, for example, from Bula to Camarines Norte lang naman ang biyahe, 3 hours lang naman yung travel time, no need nang magdagdag ng oxygen. Yung sakto lang. Sakto lang. Then kapag exceed naman na sa 8 hours yung layo ng pagtatravelan mo or pagtatransport mo ng fry, kailangan mo nang magdagdag ng oxygen na 1:3. Then, transport bag should not be exposed to direct sunlight during transport. So, yun ang sasabi mo din kanina, na dapat, hindi din dapat ina-expose yung plastic or yung dun sa init. Kasi nga para maiwasan yung Sa ating pagtaas ng temperature. Then, styrofoam or cardboard bags are used for longer travel time. So, sa inyo, ano yung ginamit nyo dun? Ano siya, plastic bag? Plastic bag lang. Hindi nyo na siya nilagyan ng mga styrofoam or cardboard. Nakadirect na siya sa plastic. So, siguro dito kasi sa styrofoam or cardboard bags are used for longer travel. Ito din nga iyak na yung sinasabi na kapag nag-exceed ka na sa 8 hours na travel time, kailangan mo na gumamit ng styrofoam or cardboard. Then, kung gagamit ka ng cardboard or styrofoam, dapat talagyan mo ito ng ice. Ibabalutan mo siya ng yelo dun sa loob ng styrofoam during sa transport. So ito kasi, applicable lang naman siya sa mga longer time, around 8 hours pataas. Pero kung hindi naman siya exceed sa 8 hours, kung ang travel time mo pa lang naman is 3, hindi mo siya, no need mo nang gamitan ng styrofoam or other okay na yung plastic bag. Then if transport time is more than 12 hours, it is highly recommended to oxygenate the transport bag. So yun ang din yung sinasabi kanina na kapag lagpas na talaga sa 12 hours yung pagka-transport, mag-oxygenate ka na ng transport bag. Yun yung ginagamit talaga. Kasi baga usually may mga nag-order, for example from sa Bula, may mag-order galing sa ibang lugar, for example sa Bisaya, at paano man nabaga, sobrang man na yung travel time, kailangan nang magamit ng mga mag-oxygenate. Page culture. So, sunod na tayo dito na tayo sa, ang pinaka-main focus natin talaga ngayon ng culture is, sabi ko nga kanina, dun sa unang slide is meron lang tayong isang culture na pagpapokusan, which is yung cage. So, hindi tayo magpo-focus sa pan, hindi tayo magpo-focus sa fish pen. So, sa cage culture tayo magpo-focus. So, sa cage culture naman is fish cages are smaller in size and more restricted enclosure that can be stocked in a shallow water or set up in a deep water with appropriate clothes or anchors. So, yung cage culture usually ginagawa siya sa marine or other aquatic environment. Then ito ay usually inaano siya sa shallow water or sa deep water. Usually meron tong mga clothes, may mga pabigat, then may mga anchors din. Then cage farming of milkfish is usually carried out in the marine waters along coastal bay. So yun na nga, ang pinaka-common talagang ginagawa kapag mga cage culture, especially pag mga milkfish, is sa marine waters. Kasi baga, kapag marine waters, no need mo na baga kasi dun ng mga tawag dito, magkuha ng mga seawater kasi kung ano yung available na yung tubig doon sa yun yung ginagamit. Mas kailangan mo lang talaga mag-stock na lang doon ng iyong species. Then, fingerlings of 40 to 60 grams body weight are reared in a net cages with stocking density of 5 to 30 fingerlings meter square.
Then, ang mga fingerlings pala or ang mga fingerlings na merong 40 to 60 grams na body weight is yun yung mga usually nilalagay dun sa net cages. So, meron lang itong dapat kung maglalagay ka or magtatayo ka ng iyong net cages, dapat ang ano lang ito, stacking density usually dapat 5 to 30 fingerlings lang ang nilalagay. 5 to 30 fingerlings. I guess kapag sinabing 5 to 30 fingerlings, ano lang yan? Extensive. Kasi kung ilang stacking density, extensive lang siya. Then, especially formulated floating or semi-sinking pellet feed can be supplied for the fishers by 3 to 5% of body weight daily basis. So, usually, napapakainin mo na sila ng mga formulated floating or semi-sinking pellet feed. Yung mga stock mo dun sa marine or dun sa cage culture mo. Then, less expensive to build can be used in lake rivers with no need for land-based facilities and equipment. So, yun na nga, ang cage culture kasi, usually, ano siya, compared sila sa other area, like for example, sa mga pond, fish pen, and others, or sa concrete tank, mas less expensive silang itayo, and at the same time, pwede mo kasi siyang itayo lang sa mga lakes, rivers, and other marine ecosystem na hindi na kailangan ng mga land-based facilities and equipment. Kagaya baga sa pan. So sa pan baga, kailangan mo pa dyan, kapag mag-ano ka sa pan, kailangan mo pa dyan mag-site selection. So mag-ano ka pa dyan ng mga diets. So madami pang process. So sa cage culture, mas mura na siya kasi nga, hindi mo man na kailangan dito magastos ng mga mga hollow block, whatsoever na magagamitin mo. Basta't meron ka lang sufficient water supply or pinagkukunan ng malinis na supply na tubig, pwede ka na makatayo ng iyong cage culture. Kasi baga pag cage culture, usually, kaya siya sinabing less expensive, pwede ka din naman kasi baga dyan gumamit ng mga recyclable materials. For example, yung mga floating drum na hindi na ginagamit. Yan yung mga isa sa pwedeng consideration na gamitin, yung mga drums na hindi na ginagamit. Then yung mga bamboos, mga nets, yun yung mga usually ginagamit kapag sa cage culture. Kaya sinabi siyang less expensive kaysa sa mga pan and tank na kailangan pa ng mga other equipment or materials na costly. So, balik lang muna tayo dito sa stocking. So, pagkatapos ng packaging kasi, transport, mahalaga kasi ito. Ano nga pala yung Stocking and fried. So, paano yun? So yun, nag-jump na tayo sa cage culture. So bago yun, di ba ang last natin kanina ay about sa transporting and packing. So after kasi ng packing and transporting, syempre pag once na na-transport mo ng yung fry mo, na-transport mo na siya, siyempre, i-stack mo na siya sa chosen mong marine environment. Kasi pwede mo siyang i-stack sa pan, pwede mo siyang i-stack sa tanks. So, bago mo siya i-stack, dapat, i-ano mo naman siya, acclimatize. So, ano nga ba purpose ng acclimatization or acclimatize? Ang acclimatize is inaano siya, tawag ito, ginagawa yung acclimatize is para maka-adapt sa new environment yung paglilipatan ng yung fry. So kaya dapat kailangan mo na muna siyang acclimatize. Hindi siya pwedeng kunyari yung plastic bag mo tataktak mo na agad. Hindi siya pwedeng gano'n. Dapat i-ano mo na muna siya, hayaan mo na muna siyang i-acclimatize or palutangin yung plastic bag dun sa area na paglalagyan. Then, ang acclimatization, ginagawa ko is usually 50 to 20 minutes. So, gano'n lang naman kabilis yung oras ng pag-acclimatization. Then, after mong i-acclimatize ng 15 to 20 minutes, yung muna siya pwedeng i-release yung fry mo sa pan. So, doon ka na mag-start mag-observe. Then, dun mo na i-start din magpalaki nung fry dun sa chosen area. For example, sa pan.
Then after that, after mo naman i-release, closing monitoring of fry after stocking is recommended. So after that, i-monitor mo na muna yung mga fry na naka-stock dun sa area na pinaglagyan mo. Then after that, yun na yun. Ganun lang naman yung stocking ng fry. Basta tatandaan lang natin na napaka-importante ng acclimatization process. So, balik po tayo sa cage culture. Sa size selection naman tayo. So, paano nga ba or ano nga ba yung dapat i-consider sa pagsaselect pag magtatayo tayo ng cage culture? So, syempre, dapat ito ay merong water depth should be at least 10 meters at the lowest tide. So, ganun, dapat itong lalim na ang tubig mo dapat nag-range na sa 10 meters. Then, after that, good water quality with 4 ppm dissolved oxygen, 7.5 to 8 pH level, 26-30 degrees Celsius and 10 ppt ang dapat mong i-maintain or i-monitor na water quality requirements kapag ikaw ay magagamit ng cage culture. Then, site must be protected from strong winds, waves, and currents. Water should be good water quality and free from any kind of pollutant. So, napaka-importante baga talaga dapat na ang iyong area is protected siya sa mga winds, waves, and other. Kasi, what if mangyari yung may mga bagyo? So, masasayang or masyadong risk. Then after that, sayang din yung pinag-ipunan mo kung mawawala lang din dahil sa bagyo. So, dapat i-make sure mo na yung area mo pipiliin is hindi dapat siya daanan ng bagyo, and then as well as dapat itong source ng tubig na pagis sa pollutant. Kasi kapag yung pinapupunan mo, yung runoff mo na pinapupunan ng tubig is pollutant, magkaka-apekto to sa cultured species. Then, nearest to market and accessible to transportation. So, dapat yung area mo din dapat pupunin is dapat malapit siya sa market, then dapat mabilis din siyang anuhan ng transportation. So, dapat yung area mo hindi siya ganun kalayo. For example, kung magtatayo ka ng cages, mag-aano ka pa sa mga liblib na lugar, so hindi naman siya advisable. So, dapat dun sa masyadong mabilis rather na pag-anuhan ng accessible sa transportation as well as sa market para mabilis din yung production mo maibigay. Then, dapat no occurrence of flood in the area. Yung nabanggit ko kanina na dapat yung area mo pipiliin, dapat hindi dapat siya bahain. Kasi what if bahain na yung area mo napili, it may lead sa pagkalugi ng production. Then, area should be secure from poachers. So, dapat yung area mo din is secure dapat siya sa poachers. Pag sabi natin poachers, yan yung mga tao na pwedeng kumuha ng mga cultured species mo dun sa area na yon. So, ito dapat is ng secured. Kung pwede kang maglagay ng mga surveillance, pwede din yun. Para masigurado na safe yung area na pagtatayuan mo, and then hindi din siya makuha ng ibang tao. Harvest techniques for milkfish. So after that, di ba kasi kanina pinalaki natin yung sa stocking. Then after mo nun, kapag na-reach na nila yung marketable size na 4 to 6 months na marketable size is 47 months rather, pwede mo na siyang harvest. So sa milkfish kasi meron tatlong iba't ibang uri ng harvesting process. Una yung partial, the total, then the forced harvest. Yung partial harvest naman is the harvest of uniformly grown milkfish from grow-out facilities by using gill nets. So pag sinabi natin partial, pipiliin mo lang yung mga reach yung size na uniform dun sa isang area. Then, yung usually nag-range lang siya sa mga 250 or larger. Kapag yun na yung size na yun, then uniform yung mga meron ka uniform size dun sa iyong area, pwede ka na mag-partial harvest. Then yung total harvest naman is the complete or whole harvest is one period of crop. Lahatan. Hindi mo siya, wala kang pipiliin. Kumbaga, lahat ng
kukunin mo na siya, i-harvest mo na. Then yung forced harvest naman, ibig sabihin emergency harvesting irrespective of fish size or growth stage which carried out during fish kill. So sa forced harvest naman, ginagawa lang naman to kapag mayroong mga environment May inaasahang pangyayari. For example, may mga red tide, fish kill, bagyo, and then yung mga pollution, for example, and other environmental causes. Kapag may mga ganyan ng mga circumstances na nangyayari sa iyong fish pond, well, kailangan mo na dapat mag-forced harvest. So, Last is cage management. then, kung magkakaroon or magtatayo ka naman ng iyong cage culture or facilities, ito na yung dapat mong kailangan gawin or i-maintain or yung maintenance na kailangan mong gawin dun sa cage culture mo. Dapat unang-una, daily feeding. So, napaka-importante naman ng daily feeding sa any aquatic organism. Dapat pinapakain dapat sila ng tama sa oras, ayos, and then dapat iwasan din natin yung overfeeding. Dapat meron din dapat itong sinusunod na dami, kung gaano ba dami ng feeds ang kailangan. Nakadepende din ito sa stocking density ng iyong stock. Then regularly check and inspection of cage for damage and loose rope connection which may cause losses of stock. So dapat, since cage na iyan, dapat yung area mo or yung cage mo, dapat monitor mo dapat sila, chinecheck mo dapat sila kung meron ba itong mga damage, meron ba itong mga loose rope, may mga tanggal na mga anchors or anything na meron dun sa cage mo. Dapat ma-resolve dapat din to agad para ma-avoid natin yung losses of stock. Kasi kapag hindi natin ito na-monitor, for example, mahog ka lang ng baho, tapos meron na pala sa bottom part na sira na net, or for example, may butas na, yung possibility, yung stock mo doon, makawala. Then, sayang na din naman yung effort kung mababawasan ka ng stock. So, dapat, i-check mo din dapat regularly yung mga cages or yung mga net. Then, it is advised to change the net every month. So, as much as possible, dapat, syempre, pinapalitan mo din dapat yung net mo or yung net mo nga dun sa iyong area kasi it is may possible na baka mamaya yung net mong ginagamit is marupok na din. So, dapat recommended monthly ang pagpapalit ng net. Then, protect cages from floating debris. So, dapat yung cage mo din, dapat protect siya sa mga floating debris. For example, yung mga floating debris, yung mga basura, na mga naka-alon-alon or inaano dun sa area mo, dapat nakasecure and nakaprotect yun dun sa area na paglalagyan. Kasi for example, kung sa magintang mag-culture, hindi mo ba natin maiwasan na may mga basura dyan, mga lumulutang. So, dapat i-avoid din natin yun kasi it may cause water pollution din, and then it may cause contamination sa tubig. Then, cleaning of tanks. So, napaka-importante din na dapat na cleaning of nets rather. Kasi ang cleaning of nets ang sunod. Kasi yun ang nasasabi ko, kung may regular checking ka ng damage ng net, syempre dapat, lilinisin mo din dapat ng nets. Kasi may possibility na yung nets mo is lumutin. Kasi baka kapag lumutin na ang nets, ang mga nets sa mga lumot. So, ina-avoid din dapat natin yung mga lumot kasi yung lumot na yun, it may cause din yun sa pagka-competition sa dissolved oxygen na nakatira dun sa yung aquatic species. Kaya dapat, yung net mo, dinilinis mo din dapat ito, inaayos, i-make sure na walang mga lumot kasi nga, yun, competition din ng mga lumot. Kapag kumapal ng lumot dun sa net mo, may cause siya ng competition dun sa dissolved oxygen na meron dun sa iyong area. Then after that, pinakahuli is the record keeping. So napaka-importante ng record keeping. Diyan mo dapat monitor yung mga ginastos, not only ginastos yung mga materials, yung mga supplies, yung production, yung mga monitoring mo, diyan dapat yung nakalagay. Kaya napaka-importante din ng record keeping. So, hindi lang din siya applicable or applied sa milkfish culture. Sa lahat din ng mga aquatic species, applicable din yung record keeping kasi napaka-importante talaga ng record keeping.
Thank you. So, bali yun lang po. So, sa mga viewers and listeners namin ng mga tagapakinig, yun lang yung pinaka-topic na diniscuss namin ngayon. So, Sana po ay may mga nakatulong para Nakatulong. sa inyong business. yes, especially dun sa mga student na mga gustong mag-engage sa ganitong setup, sa cage culture, then kapag may mga gusto din silang mga venture sa ganitong system, pwede naman this video is napaka-helpful sa inyo. And then, So, yun lang yun po. lang ang aming presentation for today. Salamat. So- Maraming salamat po. So maraming salamat. So kami pala po is galing sa Camarines Norte State College Institute of Fisheries and Marine Sciences Marcellus Campus, and we are from 4th year student from Lucky. So yun, thank you very much and yun lang. Bye!